Hello mga kulichap, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, may dumating na naman tayong package galing sa Lazada. Nabudol na naman tayo ng 12-12. Alright, so hello mga kulichap. Ito nga po yung ating bagong package sa Lazada, no? Na-receive natin ng 14. Dumating siya ng 14. Dinorder ko ng 12, tapos dumating siya ng 14. 2 days lang ay na-deliver na sa atin. Worth 519. Alright, so kung matatandaan nyo guys, tayo ay nag-hand buff dun sa ating sasakyan, ano, at medyo nahihirapan tayo, although maganda naman yung naging outcome pag tayo ay nag-hand buff, pero syempre nakakapagod. At ito ay matagal ko nang gusto magkaroon nitong item na to, kaya lang ayun, naghintay po tayo ng mga ilang taon din ang hinintay natin bago natin bilhin to at orderin, ano. Ito nga po, sold by Mitsushi Tools. So unbox na natin guys para makita natin kung ano ba yung laman nitong ating package na to. Siyempre alam nyo naman tayo ay mahilig mag DIY, kaya dapat tayo ay meron nito. So Mitsushi Tools ang seller at ang ating package ay Mitsushi din. So may nakita ko mas mura-mura ng konti pero iba yung seller eh. Pero ito ring package na to ang kanyang binebenta. Mitsushi Heavy Duty Car Polisher, high-tech field, 100%. Syempre made in China. Brand name Mitsushi, drill voltage 220 to 240, rate power 650 watts, blade diameter 120 mm, frequency 50 over 60 Hz, no load speed 0 to 3,000 R per minute. 100% high-tech field is read instruction. Ayan. So buksan natin guys. Excited na tayo dito sa ating polisher. So laman ng package natin, meron tayong polishing pad, ito. Okay? Meron tayong manual, English naman, how to operate. And then meron tayo nitong handle, and then yung ating polisher. Tapos meron siyang tool na kasama. So medyo orange ang kulay niya. Ito, medyo matigas, no? Matigas naman siya. Foam. Then, ito yung kakabitan ng ating pad. Parang velcro siya. Then, ito yung pang-polish natin. Kung matatandaan nyo guys, ay mayroon tayong ginagamit na foam pang apply ng wax, no? So, yun. Wala siyang kasama mga foam. Kundi itong polishing pad niya, no? Nag-iisa lang. So, wala kayong pang-apply. So, buti na lang nakabili tayo dun sa Sako-Sako, Lazada. Noon pa, tagal na nitong nabili natin. So, bumili tayo nito. Isang set to. Lazada, no, may set na nito. Yan, mga different foams. Pang-apply natin ng wax. And then, meron din siyang kasamang ito. Yung parang pinaka-polishing pad niya. Ayan. So, dalawa na yung polishing pad ko. Ito yung pinaka-importante dito guys eh. Pang-pakinis o pang-pakintab yung pinaka-finishing natin. Kasi ito yung madalas natin gagamitin. Pag nagamit na natin, usually, hindi na naman siya nahuhugasan dahil puno siya ng wax. Meron tayong extra. Sana lang kasya dito. So, isa lang naman siguro ang kanilang sukat, ano. So, mamaya tingnan natin kung paano siya papalitan. So, yun. May mga kasama siyang ganito. Marami to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pads ito na pwede nating gamitin at ulit-ulitin. So, eto may kasama siyang handle para ikakabit mo dito, left and right, para yan, pag ipapolish mo siyang ganyan, mabilis ang paghawak at yung grip mo maayos. Pwede mo siyang ilipat kung ikaw ay kaliwete, pwede mo siyang ilipat dito sa kabila. Mitsushi 220 volts, 650 watts, 120 mm, 600 to 3,700 per minute. So, meron siya ditong knob. Siguro ito yung para sa bilis at bagal ng ating pag-ikot ng ating motor. So, testingin natin guys. Hindi ko muna kakabit tong polishing pad. So, mamaya titingnan natin kung paano siya matatanggal. So, ang kanyang cord ay enough naman siguro, no? Siguro mga 3 meters din. 1 to 2 meters ang haba ng cord. Okay, saksak natin. 220 volts. Tingnan natin. The moment of truth.
Yun, malakas. Adjust natin. Yun, mahina. O yun, wala. O, mabagal lang siya. Mabagal. Palakas siya ng palakas. Tingin ko enough na siya para makapag-polish tayo ng ating sasakyan. So, tingnan naman natin kung paano tayo magpapalit ng pad. Okay, so meron siyang slot dito. Siguro dito yun. Yun. So, meron siya dito na tool para if ever, siguro, pampigil siya. Yun, tapos papalitan nyo yung pad. Ayan. So, yun, mahuhugot nyo na yung pad niya. Kung gusto nyo palitan. So, yun. Yun ang kanyang dulo. Try natin kung kasya tong ating binili. Yun, kasya naman. So, pwede tayo magpalit-palit ng ating polishing pad. So, hindi nyo siya may kakalas bigla-bigla. No? Kailangan higpitan nyo rin. So, para mahigpitan siya, kailangan pigilan para hindi tumalsik yung pad ninyo. Makakapa nyo naman siya kung siya ay mahahawakan na ng wrench. Yan. Tapos, tsaka nyo siya ihihigpit. Okay na. Tatry natin to sa crosswind natin guys pag tayo ay nagpa-linis ng ating crosswind and then pag tayo mag-a-apply na ulit ng wax. So, alright guys, subukan na natin itong ating Mitsushi car polisher, no? Heavy duty car polisher dito sa ating crosswind. So, napa-car wash na natin siya kanina at binalik natin siya dito sa ating garahe kasi nga medyo maulan-ulan, ano? Umaambon-ambon. So, dito na lang natin tsatsagain na i-buff itong ating sasakyan. So, gaya ng dati, gagamit tayo ng ating hydrophobic wax. Ang ginagawa natin dati is, nilalagyan natin itong sponge natin ng wax. And then after that, ipupunas natin dito sa ating sasakyan. Ayan. So, hindi naman ganun kahirap yung paglalagay ng wax, pero iba pa rin pag naka-polisher tayo. So, itatry natin na polisher yung gagawin natin o ilalagay natin o gagamitin natin para sa ating pag-wax. Yun. So, mas mabilis yata kasi tsaka mas even yung paglalagay natin pag hand wax application yung gagawin natin. So, lagyan na muna natin lahat ng parts ng wax para mamaya polish na lang tayo. Ayan, si Zane nagpresenta po na mag-buff. Siya na po bahala mag-buff dyan sa sasakyan natin. So, unahin muna natin tong side na to, no guys, kasi masikip na dun sa likod, tsaka dito sa kabila, hindi natin kayang ma-wax muna yung ipapolish natin. So, nalagyan na siya ng wax, at yan si Zane, nag-apply pa rin ng wax dun sa mga gilid-gilid, no? Bahala siya dyan. So, pinalitan ko na siya guys ng pad, no, yung itim naman, para ma-polish naman natin yung mga wax. So, try natin kung ito nga ba yung gagamitin na pang polish or yung puti. No, hindi ko kasi alam hindi ko sigurado. So guys, pinalitan ko na siya nitong puting pad, no. Ito yung talagang pang ginagamit para sa pang-polish, no. Ayan, try natin. So guys, ito na yung na-polish natin, ano, ayan, oo. So isang haguran lang, okay na, makinis na agad at polish na siya. Ayan. So yung iba, hindi pa natin masyado na perfect. Yung mga sulok-sulok kasi medyo delicate, no. Hindi kasya yung polishing pad natin. So
So kakamayin na lang natin yan, yung mga hindi kayang maabot ng mga polishing pad. Pero all in all, ayan, mas madali siya. Medyo nakakangalay nga lang gamitin kasi medyo mabigat yung polisher natin. Pero ang kagandahan nito, isang hagod lang natin, no? So kaya mabilis na siya, hindi na siya paulit-ulit na hahagudin. Unlike dun sa hand buff tayo, medyo hindi maayos yung pagbabap natin, nakakapagod, nakakangalay, no? At matagal yung oras ng gugugulin natin bago natin mapolish ng ganito. Ito, isang hagod lang, okay na. Tuloy lang natin guys yung ating ginagawa, no, hanggang sa matapos natin yung buong sasakyan. At dahil pagod na ako guys, si naman, no. Ayan, turuan na natin mag-buff habang maaga pa. Almost finished na guys yung right side, no. Ayan, tingnan natin, no. Ayan, yan na finished product niyan. Ayan, okay. So medyo mabilis tayo na mabagal kasi ginagamay pa natin yung ating polisher at saka yung mga singit-singit, hindi natin alam kung paano itirahin, no. Pero all in all, polish na natin to. So meron na lang tayong finishing touches dyan. Bali pupunasan na lang natin ng basahan. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung na-wax natin sa hood. Ayan. Okay, patunay. Oh, yun, no? Oh. Okay. Yeah. Oh. Ganyan kadulas ang may wax. Ayan. Ohoy. Oh, diba? Okay, so tatapusin na lang natin guys. Ilalabas ko yung sasakyan, ipapasok ulit ng nauna yung nguso para yung likod at saka yung kabilang side naman ay mawaksa natin. In terms naman dun sa ating polishing machine, hindi naman siya ganun umiinit, no? Medyo ilang minuto na rin natin siya nagagamit. Ang problema ko lang is yung polishing pad natin, ano? Pag kinakapitan na siya ng wax, gumagaspang siya, tumitigas, no? Parang hindi na siya makapolish ng ganun kaganda, no? Unlike dun sa cloth, yan, sa tulad nito na fiber cloth, na pag pinunas natin dun sa may wax, no? Kaya tayo nakakailang palit tayo ng basahan pag tayo ay nagwa-wax nito. At masakit sa kamay kasi magaspang yung may wax, no? Yung pinupunasan natin ng ganyan, magaspang siya hanggang sa mapuno ng wax yung cloth natin. So magaspang, magpapalit na naman tayo para mawala yung gaspang, tapos atin siyang pupunasan. Ganun yung nangyayari pag tayo ay nag-wax, no? So ang kagandahan lang nito na may polisher tayo, hindi na mangangala yung kamay natin pag tayo ay pupunas. Bali, finishing touches na lang na pupunasan natin ng ganito gamit ang cloth, no? Pag may mga singit-singit pang hindi nadaanan ng polishing machine. Kasi may mga singit-singit tulad nito, hindi na kaya ng polishing machine. Ang mangyayari dyan kasi is pupunasan na lang natin ng cloth. Ayan, tsaka yung mga ganyang gilid, no? So, mas madali, hindi tayo lang mangangalay ng ganong kangalay. Tsaka yung outcome niya talagang makinis na makinis, oh. Kung makikita nyo yan, oh. Grabe. Sobrang kintab. Satisfied tayo dyan. So, maididiin kasi natin ng mas madiin. Tapos, umiikot siya ng mas mabilis. Mas maganda yung pagkakapolish natin. So, guys, ito yung tip ko sa inyo para magamit nyo pa yung polishing pad, oh. Ma-maximize nyo yung buhay ng polishing pad natin. So, pag medyo marami na siyang wax tulad nito, yan. Marami siyang wax. So, kuha kayo ng blade o kaya nitong mga cutter blade, no? Tapos, papaikutin nyo siya ng mabagal. Ayan, tulong ni Sing. Tapos, habang umiikot siya, ganyanin nyo ng blade. Sige. Dahan-dahan. So sa ganung paraan guys, matatanggal-tanggal ng kaunti yung wax. And then magagamit-gamit nyo pa yung mga natitirang pads dun sa polishing pad natin. Punasan na lang natin to guys, no, para ma-finish na natin yung pag-wax natin.
issues in my head. I like you in my bed. So nabaligtad ko na guys yung sakyan, no? Doon naman siya nakaharap. At ang gagawin natin, ilalagyan natin ng wax to, then ibabap natin. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Send it wrong. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's back on the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. So guys, after 2 hours, ayan, natapos na rin natin itong buong sasakyan pala, no? Yung isang side is 1 hour, and then yung kabilang side is 1 hour din, o at most. Medyo may pahinga-pahinga naman din tayo, no? Ganyan, kakinis na ngayon. So, ipapakita ko na lang guys yung kabuuan niya. Mamaya, pag inilabas na ulit natin yung sasakyan natin. So, medyo matagal yung time natin na mag-buff, no? Mas matagal siya. Sabi ng asawa ko, mas matagal daw. Pero, advantage nito is mas pulido yung gawa natin at mas madiin yung pagkaka-buff natin. Kasi yung hand buff natin, mabilis lang tayo kasi gusto natin matapos agad. Pero, yung kinis niya, hindi siya ganun ka-kinis dahil hindi siya ganun ka-diin na ibabuff natin. Tsaka yung ating pagpunas, parang pinupunasan lang natin yung mga wax, no? Unlike dito sa buffing na to, na pag binuffing machine natin, may diin, tapos yung circulation or pag-ikot ng buffing machine natin is maganda. Kaya mas makinis siya. Mas lumalabas yung pagkakintab. Yung output natin is mas maganda. Yan. So magagamit din siguro natin tong ating buffing machine doon sa ating puting sasakyan, ano? Yun nga lang, ang disadvantage guys is ito, yung polishing pad natin or yung tela, talagang medyo pag siya ay napuno na ng wax, magaspang na siya. Pero magagamit pa rin naman, kaya lang magaspang na siya. So ang ginawa ko nga dito is kinat ko ng kaunti yung mga dulo-dulo na may wax, no? Ayan. Yun nga lang, bibili na naman tayo ng bago pag magbabap na naman tayo, no? Sa dire-diretso natin paggamit, actually hindi naman dire-diretso, may pahinga naman tayo, may tigil pag inaayos natin yung mga sulok-sulok, no? Ang kagandahan lang nitong natin, hindi siya nag-overheat, hindi wala akong nakitang init. Minute man siya pero hindi ganoon kainit, no? At yun nga, nakita nyo naman si Zane, kahit si Zane ang may gamit, kayang-kaya niya nang gamitin yung polishing machine natin. So, medyo bababaan lang natin yung pag-ikot niya para ma-manage naman ng mga bata. At bago nga po natin tapusin ang video na to, maraming salamat po kay Manoy344 Vlog ng Bicol. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok sa Kulit Shop. God bless and Merry Christmas po sa ating lahat. Alright, so sana po minibag din naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!